Magandang buhay! Today's episode, isa na namang napakasarap na restaurant-style recipe ang ating lulutuin. At sigurado ako magugustuhan nyo. Magluluto tayo ng Singapore Noodles. Ibabad muna natin yung ating rice stick noodles. Tawag dyan natin dito ay bihon. Babad lang natin for about 30 minutes hanggang sa lumambot. Tapos yung ating hipon, marinate muna natin at gumamit po ako rito ng 3140, medyo malaki, pero pag mahal, gamit na lang kayo ng average size na hipon. Lagyan natin ng asin, black pepper powder, chili powder at haluin natin. At maganda yan pag halo talaga natin ng maigi para ma-distribute yung lasa ng seasoning na nilagay natin. Tapos balik natin sa ating rep for about 20 minutes. Tapos gawin muna natin yung ating sauce. Half cup of water, tapos lagay tayo ng soy sauce. Lagyan natin to ng powder seasoning. Tapos lagyan din natin to ng black pepper powder, salt at saka MSG at liquid seasoning. And by the way, para sa kompleto at tamang timbang ng ating recipe ay sinulat ko po sa description box. Tapos gagawin natin dito ay hahaluin natin ng maigi. Hintayin natin na talagang ma-mix natin yung mga powder seasoning na nilagay natin. Tapos itabi muna natin. Magpainit lang ng konting mantika sa ating frying pan. Tapos nagbati ako ng 3 pirasong itlog. Gagawin natin dito ay scramble egg muna natin. Hintayin natin na maging flaky yung ating itlog. Siguro approximately mga nasa 2 to 2.5 minutes. Moderate flame lang yung gagamitin natin. Ngayon, pag well done na yung ating itlog, gagawin natin dito, hango lang natin at itabi muna natin. Tapos yung susunod nating lulutuin, yung hipon na minarinate natin. Ipan-fry lang natin to ng mga 1 minuto. Syempre hipon lang to, mabilis lang siya maluto. So gagawin lang natin dito, baliktarin natin para kabilang side naman yung maluto. Hintay lang natin na maging reddish to brown na yung kulay ng ating hipon. Madali lang siya lutuin. Tapos gawin natin, halu-haluin lang natin para pantay yung pagkakaluto. Tapos pag okay na, gagawin natin dito, patayin yung apoy. Tapos hango muna natin at itatabi muna natin. Magpainit lang ng konting mantika sa ating kawali. Tapos, gisa na natin yung ating bawang. Ito yung bawang natin, tinadtad natin ng medyo pino. Tapos, masarap yan pag medyo marami yung bawang at sibuyas na gagamitin natin. Lagay na rin natin yung ating sibuyas at isang kutsa lang natin or igisa lang natin hanggang maging light brown yung bawang natin at maging translucent yung ating sibuyas at yung naaamoy nyo na yung bango. Lagyan na natin to ng slice red chilies. Ngayon pag ayaw nyo na maanghang, lalo na pag may mga bata na kakain, huwag nyo na lagyan ng sili. Lagay na rin natin yung ating carrots at saka yung red bell pepper na hiniwa natin ng maninipis na strips. Gisa lang natin yung ating carrots at saka yung ating bell pepper for about 2 minutes. Tapos pag okay na, lagay na natin yung ating bihon na binabad natin ng mga 30 minutes. Tapos gawin natin dito, haluin natin partially. So ngayon medyo interesado. Sa iba medyo nakatikim na sila nito sa restaurant, pero siguro yung recipe na to ay bago sa iba nating mga kabayan. So try nyo para maiba naman yung pagluto nyo ng bihon. Nilagay na natin yung ating sauce na ginawa, tapos haluin natin ng maigi at hintayin natin na ma-absorb ng noodles natin yung sauce na nilagay natin. Tapos lagay na natin yung ating spring onion at saka yung ating toge or tawag dyan ay bean sprout. Pinanghuli natin yung bean sprout or yung toge kasi ayaw natin na ma-overcook yung toge. Kasi pag na-overcook yan, chances niyan naglalabas siya ng moisture. So magiging saucy yung ating bihon or yung ating Singapore noodles. Haluin lang natin to na maigi. Tapos lagay na natin yung ating scramble egg na niluto kanina at yung ating hipon.
Tapos haluin lang natin to for another few minutes. Nako, na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating recipe for today? Hindi mo na kailangan pumunta pa ng restaurant para ma-enjoy yung mga ganitong recipe. Sa bahay lang, kayang-kaya nyo na lutuin. Lipat lang natin sa ating serving plate at i-enjoy yung ating Singapore noodles. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe, please like and share this video. At kung bago kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.